Hello, hello, hello. Good afternoon, good evening. Good morning sa lahat-lahat ng mga kabunsuan dyan. Dito tayo sa Las Piñas, Kalimbari mga kabunso. Dito tayo na araw ng araw ng fiesta ng mga patay. Maganda kasi dito mga kabunso sa Columbarium na pinaglibingan ng aking biyanan. Na-restricted kasi yung aking FB live sa kaya nag-live ako kanina sa page ko. Siyempre hindi sa bago pa lang yung kang page ko, kaya medyo konti pa lang ang tao doon, kaya hindi masyado tayo kilala. Pero sa FB live magano na i-upload ko na lang ito mamaya ang after ng video ko sa medyo marami ng mga bisita, mga dito, mga tao na nakipaglibing dito sa Columbarium. Dito tumatapon sa Pulang Lupa, Las Piñas City. Mas maganda kasi dito, hindi pa crowded yung mga tao, hindi pa masyado marami, kaya maswerte yung mga nilagak dito yung kanyang abo, kasi pre-cremation tapos pre-libingan. Nililibing dito yung mga abo niya, 10 years agreement. After ng mga 10 years, pwede mo na siya ibibigay sa iyo yung abo, kung anong gagawin mo dito sa abo, dadalhin sa pwede mo na ilagak. Kung halimbawa lagak mo doon sa dagat, isaboy mo sa dagat yung kanyang abo, pwede rin isasaboy. Kaya pwede mo rin ilagay sa mga garden. Sa garden mo ililibing mo doon yung kanyang abo para magkaroon na ng alaala, mga alaala na ating yumao na mga magulang. Dati pumunta kami doon sa nalibingan ng bayani, dahil may pinsan ako doon na nakalagak din, nalibing sa libingan ng mga bayani sa Fort Bonifacio. Bata pa siya na namatay. Bali ang edad niya na 26 pa lang nung namatay, na servisyo sa Marines. Kaya mas maganda rin doon yung sa Fort Bonifacio, dahil parang private, para rin kasi yan maganda yung libingan nila doon. May kanya-kanyang libingan din yung sa lupa lang ba. Tapos wala silang mga apartment, kundi sa lupa na talaga sila nililibing. Saka maganda doon, sobrang lawak yung area ng Fort Bonifacio sa libingan ng mga bayani. Sobrang lawak ang mga area doon.
papasalamat din kami kay Mayor Aguilar na sa mga Las Pianeros ng mga binibigyan ng mga sa mga hindi kaya pa na ililibing, dito nilalagak ang kanyang mga abo sa kanyang kasi pagka na-cremate, pagka sa private kasi ito sobrang mahal ang binabayad pagka sa private, tapos maghanap ka ng lagakan ng kanyang abo. Kaya dito libre cremation, libre pa kanyang lagakan ng kanyang abo. At saka maganda to kasi sobrang laki tong building. May second floor pa na area ng building to. Na-restricted kasi yung FB Live natin sa FB Live. Kaya i-upload ko na lang mamaya sa aking FB Live mamaya. Nag-live ako sa aking page, Toby page, good morning. Nag-live ako doon sa aking live kanina. Ito na naman, i-upload ko sa aking FB Live. Sa FB kasi hindi ako makapag-upload, kaya ito. Maganda kasi dito kasi wala pa masyadong tao yung mga nilagak dito ng mga pinaglilibingan dito sa Las Piñas dito. Malaking building to, may second floor pa na building, tapos siguro hindi ko lang alam po sa iba pang mga cities ng Maynila kung may mga ganitong project na nilagak yung mga abo ng mga ating mga mamamayan ng mga Pilipino, diba? Mas maswerte kami na taga Las Piñas na nakapag-avail ng libre libingan, libre cremation. Bakit? Ito wala pa yun. Ito wala pa. Thank you very much mga kabonso, mga supporters ko. Maraming salamat sa inyo tanan-tanan. Mayadayad nga po. Congratulations sa mga nanalo sa barangay captain, sa kagawa, sa mga ating SK members, mga SK officers. Naway maganda at maayos ang inyong pagserbisyo sa ating mga kabarangayan, lalo pa sa ating mga kagawad, sa ating mga barangay captain. Congratulations, naway maging maayos ang inyong pag-asikaso sa ating mga kabarangayan, sa ating mga nasasakupan, para sa sunod na mga eleksyon, kayo pa rin ang bubutuhin ng mga tao. Kasi kung maganda yung performance nyo, may malagay sa mga kaisipan ng tao na itong barangay captain, mas maganda po yung kanyang ginawa sa ating barangay. Kaya hindi lang patulog-tulog sa pansitan ng ating mga kabarangayan. Kasi pagdating ng mga sakuna, dapat alerto tayo ng mga officers ng mga barangay, mga kagawad, regarding sa mga binibigay na mga sa mga binibigyan ng mga ayuda ng ating gobyerno. Dapat hindi
hindi ko muna mga kamag-anak mo, yan ang bibigyan mo. Kailangan pantay-pantay ang pagbigay ng mga ayuda sa bawat nasakupan mo sa barangay. Kasi mas pagka ganyan pagdating sa sunod na mga eleksyon, pagdating ng sunod na mga eleksyon, medyo hindi na maganda ang yung performance mo, kaya ingatan ang kredibilidad ng bawat isa sa mga barangay. Kasi pagdating ng another na election, second terms, pwede ka na naman ang mapili ka ng mga kababayan mo para maging iluklok ka sa mga kabarangayan. Dahil maganda yung performance mo, maganda yung performance ng mga kagawad. Kaya nga ang advice ko sa mga natalo ng mga kagawad, huwag kayong mawala ng pag-asa dahil malay mo sa next election ulit maging kayo, ipakita nyo sa kabarangayan na active kayo, kung ano mga activities dyan, maging magtulong-tulong para sa mga, lalo pa sa mga may mga sakuna, may mga sakuna na mga nangyari kasi hindi natin alam yung mga sakuna ngayon, gaya ng mga bagyo. Yung mga bagyo kasi iba na yung bagyo ngayon. Ang bagyo ngayon hindi na ordinary. Bakit? Parang ano na ba, parang pagka sobrang lakas, parang nangyari, parang anaw ng panahon ng mga panahon ni Noe, ang tubig. Kaya minsan siguro pinapaalala ng ating Panginoon sa atin, minsan siguro may pagkukulang tayo sa pagpanampalataya ng ating sarili, na maging matatag tayo sa ating sarili, at huwag tayong magkalimot na magdasal, lumapit sa ating Panginoon, dahil sa ngayong panahon iba na yung mga kalamidad na dumarating dito sa ating kahit saan sulok ng mundo, na mga bagyo. Hindi na signal number 3, signal number 7, number 8 pa ang mga signal na yung mga bagyo. Kaya at saka iwasan din natin na yung mga basura natin na kalat ng tapon kung saan itatapon yung mga basura, dahil yun ang mga dahilan na pagkadating ng baha, pupunta sa mga kanal, sa mga drainage, tapos matambakan na siya yung mga basura natin doon, hindi na siya kukuha, kaya naipon na yung mga basura. Tapos pagdating ng kalamidad ng mga baha, yun, hindi na makaagos yung mga tubig, kundi doon na sa lansangan ng ating paligid. Kaya mga kabunso, mga kapuso, mga kung saan naman kayong sulok na ating bansa, mag-ingat-ingat tayo, at saka ingatan natin yung kalikasan, lalo pa yung mga puno ng mga kahoy. Ingatan din natin, wag yung huwag yung putol yung mga puno, dahil kasi ang mga puno nagbibigay rin ng tulong sa atin yung mga puno, dahil sa lalo pa sa mga burubundukin, mga tagilid ng lalo pa sa mga bundok at saka mga highway. Kaya karamihan ng mga landslide,
yung mga kabunso. Kaya kailangan dapat tulong-tulong magtanim ng mga puno ng kahoy. Laging magano, kahit sa mga tabi-tabi ng bahay natin, pwede tayo magtanim ng mga puno, ng mga ano, para pag dating ng mga kalamidad makatulong rin yung mga ano, lalo pa sa mga tabing mga sapa, tabing ilog. Yun, mahirap rin yan dahil minsan lumalakas yung mga agos ng mga tubig, kaya nabiglaan na agad-agad yung mga tubig na kasi yung tubig ngayon sa isang araw, pagka tuloy-tuloy ang ulan ng tubig ng ulan, baha na, maapaw na yung baha. Minsan maabot na ng first floor ng ating bahay mga baha, mga tubig. Lalo pa yung mga drainage, kung maliliit yung mga drainage, wala na magusan yung mga tubig yung sa mga drainage natin. Kaya iwas-iwasan natin yung mga drainage natin, yung mga basura natin, huwag ikalat ng kalat kahit saan-saan. Dapat ilagay sa tamang lagayan yung mga, lalo pa mga plastic. Huwag ikalat ng kalat kasi pagdating ng mga sakuna, mga baha, yan ang imbes na makadalo yung mga tubig, hindi na siya makadalo yung mga tubig sa mga drainage, sa mga kanal, dahil natatambakan na ng mga basura, ng mga plastic. Kasi yung basura, kahit ilang taon yun, di matutunaw yung mga basura. Kaya ingatan natin yung ating mga kapaligiran, yung mga basura, huwag itapon yung mga plastic yan. Dahil mahirap yung mga plastic na kasi sa ating kapaligiran. Thank you very much mga kabunso, mga followers ko. Ingat-ingat sa mga scammer dahil maraming mga scammers dyan sa group ko ng mga foreigner. Karamihan mga foreigner ng mga scammer, dami. Huwag kayong mamadali na sabihin inaalo kayo na para kumita kayo ng mga pera, yung mga pera sa pagkakita ng mga online na wag kayong dahil mahirap maghanap ng pera mga kabunso. Mahirap maghanap ng pera pag isasali mo lang sa mga trading o mga inaalok ng mga tao. Magkakaroon ka ng mga magkakapera kagad. Iwasan mga scammer kasi 1,000, 2,000, mahirap maghanap ng pera mga kabunso. Kaya mag-ingat-ingat sa mga scammer, lalo pa sa aking group. Dahil sa group ko maraming scammer dyan. Sa Mix Molino group ay may mga 17,000 members ko sa mga group na Mix Molino. Kaya mag-ingat-ingat kayo, wag magpadala sa mga scammer dahil sayang yung pera pagka kayo ma-scam ng mga scammer. Paalaala lang sa mga members, mag-ingat-ingat sa mga scammer. Thank you very much sa mga kabunso, sa mga followers ko. Maraming salamat. Good afternoon, good evening sa buong mundo. Thank you very much mga kabunso. Ingat-ingat, God bless. Magdala kayo ng mga payong kung saan kayo pupunta dahil hindi natin alam yung panahon ngayon. At saka kasi mas maganda dito sa amin na pinagpuntahan ng Olimbarium dahil isang building to. Kaya proud kami sa amin nga mayor ng Las Piñas dahil binigyan ng magandang libingan ang aming mahal sa buhay na magandang paglagakan ng kanyang abo dahil sa komisyon. Bye-bye. Thank you very much mga kabunso. Ingat-ingat. God bless. Bye-bye.